Nadmar at MJ, magandang hapon sa inyong mga tagapakinig at nanonood. Opo, magandang hapon, ma'am. Ma'am, ano po yung nakikita niyo po dito sa kasalukuyang sitwasyon ngayon? May tuturing na ba itong mayroong constitutional crisis? Oo, Admar, nakakalungkot na nangyayari ito. Makita natin na siguro nagulat sila na dumating si Senator Bato. Kaya nakita mo naman napakanipis ng majority ngayon. Maalis ang isa dyan, magiging 12. So, mahirap yung galawan. Lahat very fluid yung political situation. At sinabi na ng ICC na nasa sa estado, 'di ba? Sinabi nung tagapagsalita nila nasa sa estado kung ibibigay si Senator Bato. Ako nakikiusap, pwede naman natin yan litisin dito at ang ating Korte Suprema at ang korte natin gumagana, mabagal pero gumagana. So nakakalungkot na makikita na naman natin itong mga preparasyon na ito na ibibigay na naman ng isang Pilipino sa isang dayuhan na korte na hindi na tayo miyembro. Opo, dito po sa mga ganap na ito, kaya ba itong mapigilan? Parang in control pa ba yung lalo na yung presidente po natin, or tingin mo may basbas talaga dito po, Prof? Tahimik siya simula Lunes, 'di ba? Ngayon ay Miyerkules na. Yung pagiging tahimik hindi maganda kasi nakita naman natin kung paano sinisira ang institusyon ng Senado. Para ang Senado pasukin ng mga taga-NBI at ganun-ganun na lamang ang pagiging behavior nila, nakakalungkot 'yun kasi isang branch ang Senado. Parang sinasabi mo na walang respeto ang executive branch sa co-equal branch nila at gagawin nila ang dapat nilang gawin. Hindi naman tumatakbo si Senator Bato sa responsibilidad. Yun nga lang, ang gusto lang niya, nagkaroon tayo ng resolution, nagkaroon tayo ng batas tungkol din sa mga pagbibigay ng mga Pilipino sa dayuhan. Sana hindi maulit yung illegal kidnapping or rendition na ginawa kay Presidente Duterte at ngayon ay gagawin sa isang senador ng bayan. Magandang hapon si MJ po ito. Sinabi po ni Senator De La Rosa na lahat ng ito ay politika. Ang mainit po nga na issue sa politika ngayon ay itong impeachment ni VP Sara Duterte. Anong kaugnayan nito, ma'am, sa kaso ng Vice Presidente? Oo, malaking bagay yan, konektado yan. Kita mo, di ba, pinagdebatihan yung fourth tweet, sumagot na dyan yung dating Senate President na kinabukasan didinggin nila. Pero hanggang ngayon, hindi pa dinadala ng House of Representatives. At ang rason nila dahil nagpalit ng liderato. Ano yun? Naghihintay sila ng pagpapalit uli? Nakakasuka at nakakasawa na itong pambabastos sa mga institusyon at ang talagang binibigay ang mga tauhan na kasama sa Duterte administration para humina ng humina ang Duterte camp, no, ang anti-Marcos opposition. Makikita mo lahat ito konektado sa boto ng Senado sa impeachment. Biro mo kung nagpalit tayo ng Lunes, magpapalit ulit tayo sa Lunes. Anong mangyayari dyan? The fact na hindi pinapadala ang napasa na nung Lunes na charges, impeachment charges, nakakapagduda dahil mukhang naghahanap sila ng ipapalit na Senate President na naaayon at sumusunod sa kanilang gusto. Opo, ito pang ganitong mga hakbangin, ma'am, na nangyayari sa kasalukuyang gobyerno as a strategist. Ito ba ay good or bad strategy pagdating po sa usapin sa world stage na nakikita po ng mga banyaga na ganito po nagkakagulo tayo sa Pilipinas? Alam mo, katatapos lang natin ng ASEAN. Hindi pa nga natin nahuhusgahan kung paano tayo nag-host, kung ano yung mga commitment na ating nagawa. Pangalawa, ang ating ekonomiya ay nasa krisis at kailangang umutang ng trilyon para lang makahinga ang Pilipino.
Pang-apat, wala namang ginagawang bukod tangi para ma-resuscitate ang ating flagging economy, no? So, hindi ko maintindihan sa ibang bansa pinoprotektahan ang mga Pilipino. Dito sa atin, ipinamimigay ang dating Pangulo at isang senador. So, anong ma-expect ng OFW na malaking contribution sa ekonomiya? Kung yung naibibigay yung presidente, naibibigay yung senador, yung ordinaryong Juan de la Cruz na OFW, kung bumalik, walang makukuhang tulong sa pamahalaan. Nakakalungkot. Apo, ma'am, sinasabi po ng administrasyon na umiiral pa rin ang rule of law dito po sa bansa. Ito bang, anong mensahe po, ma'am, ang ipinakikita nito sa pagtangkang pag-aresto kay Senator Bato? Sa mensahe po ng Malacanang na umiiral pa rin ang pagkakapantay-pantay at rule of law dito po sa prosesong gagawin sa incumbent senator. MJ, walang rule of law. Simula Lunes, wala tayong nakikitang rule of law. Sumugod ang NBI, merong nabugbog na miyembro ng OSAA ng Senado. Chine-check mo ang bawat sasakyan na lumalabas sa Senado. May checkpoint ka malapit sa Senado. Yan ba yung rule of law? Bakit hindi nila protektahan ang isang Pilipino at kung may kaso, hindi ba nila kaya? Nasa poder sila. Lahat na lang ng mga tumutulong sa anti-Marcos na grupo, kinukulong. Pag may sinabi kang mali, ikukulong ka. Pag hindi nila ayon lang sa kanilang kagustuhan, kung ano-anong pressure ang gagawin sa'yo, hindi ko maintindihan kung anong rule of law ang sinasabi nila dahil the fact na sinugod ang Senado, that is rule of law. At hindi lumabas ang Pangulo para sabihin, huwag niyo yung gawin, itigil niyo yan, respetuhin natin ang co-equal branch. Walang rule of law. Opo, ang eksaktong sinabi po ni Yusek Claire Castro sa isa pong press conference ngayong araw, Prof. And I quote, ang lais lang natin ipabatid kay Senador Bato at sa lahat po na ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay patas, sumusunod sa batas at hindi karahasan ang pinapairal. End of quote. Ano masasabi mo doon, Prof? Ayan, ano na naman, fake news. Bakit? Nakita nyo kung ilan na ang kinulong, na kung ano-anong mga warrant ang binibigay. Nakita nyo kung paano na weaponize ang NBI. Dati marami nga lang NBI agents. Ngayon sila ang maatake. Parang wala ng DOJ. Samantalang yan ay attached agency ng DOJ. Nakita nyo kung paano na lang bastusin ang mga tao at sinasabi na mali ang mga pananaw. Nakita nyo sa impeachment. Paano naging patas ang impeachment? May isang dating senador na footnote lamang na ngayon ay main witness. May Madriaga na ang supplemental affidavit ay hindi kasama dun sa complaint. Ibinigyan ng puwersa. Ang AMLAC ginamit. Kahit na sinabi ng isang bangko na mali ang ginawa nyo, sige, ginagamit. Ang COA, hindi nila sinasabi hindi pa tapos ang proseso ng appeal. Ito ba ay pagiging patas? Kung yan ay pagiging patas, edi magaling si Marcos. Prof, si Admar po ito ulit. Sa tingin nyo po, napapanahon na rin na maglabas pa ng mas klaripika. Kasi ang isa pa sa mga punto dito, yung surrender daw po na sinasabi ng batas, yung laging kinukot, wala pa raw pong malinaw na patakaran kung paano ito implement. Unlike doon sa extradition po. Ang sabi ng mga sa legal counsel ng nitong si Senador Bato de la Rosa, unlike sa extradition kasi marami ng proseso na pwedeng pagdaanan po. Do you think na needed na rin dito na mailabas po para once and for all maging malinaw? Kasi parang first time din natin na magkaroon po ng ganito na ICC mismo yung maglalabas ng desisyon na hindi po isang estado. Alam mo yan, iniikot-ikot lang ng mga abogado eh. Clearly, it's an extraordinary rendition. No? Clearly, ICC is not a state. We are not under the ICC. No? Clearly, sinabi niyang tagapagsalita na it is up to the state. Up
to the Philippines to make to surrender, kung yun ang gusto ng administrasyon, si Senator Bato. Ang akin lamang, kasuhan nyo dito sa Pilipinas. Ang dapat humusga kay Senator Bato ay ang ating korte. Ang dapat magsu ay yung sa feeling nila na aggrieved sila. Hindi yung lahat na lang cacophony of noise at sinasabi kasalanan. Saan ka naman nakakita ang EJK is a policy of government? May ganun ba tayo? Wala tayong ganun. So hindi ko maintindihan dahil paiba-iba na lamang ang kanilang mga ginagawa, paiba-iba ang storyline, paiba-iba ang naratibo, sa kagustuhan lamang na maalis ang mga Duterte at mga kasamahan ng Duterte at mapawala dito sa Pilipinas. Hindi tatahimik ang Pilipinas kahit nyo padala yan. Lalong magkakagulo tayo. Bakit ba hindi upuan, pag-usapan at ayusin? Kasi kung pag-uusapan lang yan at aayusin, hindi na tayo magkakaroon ng take two ng Duterte. Biro mo pangalawang beses na ito and we will allow this. Nakakalungkot talaga. Prof, baka mas forthwith pa ito kaysa doon sa impeachment na hanggang ngayon hindi pa yata natatransmit mula sa House. Oo ha, at yun ang issue nagsisirox daw, pwede mo naman padala ang anong tawag dito, ang soft copy at pag-usapan para lang na-receive na. Alam mo, talagang may hinihintay silang pagbabago para bago nila maibigay ang articles of impeachment, iba na ang Senate President. Yan. Simple lamang. Politika lahat ito. Politika ang ginagawa dahil gusto nila walang Duterte sa 2028. Klarado naman yun from the very start. Prof. Malu, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong hapon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, ma'am.